sa inyo mga guys. Nandito tayo ngayon sa aking kunting sagingan mga guys para bisitahin natin kung anong resulta guys yung paglilinis natin sa mga saging natin mga kapisbaw. At ito pala yung guys, yung mga bago ko na tanim, magto 2 months na mga guys. Yan. Kasi mahinang paglaki ng saging guys kapag tag-ulan na talaga. At meron akong pakikita sa inyo guys kasi yung sa paghihirap natin na sa paglilinis sa mga sagingan natin ay meron tayong pag-asa na ano dito guys kasi bumunga na. Kapag alagaan mo talaga ng saging mga guys, talagang wag mong hayaan na dumami yung mga followers niya. Dapat alisin natin mga kapisbok. At saka yung mga puno niya. Tignan natin yung malalaki guys, yun lang ang iwan natin. Ito. Tignan nyo to mga guys, alisin natin lahat ito. Kaya nandito tayo mga guys para mag-alis na naman ng mga ganito niya. Alagaan natin ng mabuti yung saging natin. Tignan mo yung mga puno guys oh. Ito lang talagang mga iniwan ko guys, inalis ko lahat yung followers, yung ano niya, followers. Tignan nyo guys, bumunga na. At meron ng blessing mga guys. Kasi sa paghihirap natin sa paglilinis natin, bumunga na. Kasi depende kasi sa puno ng saging yan guys. Kapag malalaki din yung puno niya, malalaki din yung bunga niya guys. Tingnan yung mga saging mga guys, malalaki talaga yung iniwan ko ng puno. Ayan, bubunga na guys. Pag ano na yan guys, mga wala pang 2 months na yan, pwede na natin maanihin mga guys yung saging. Mga yan. Ganito pala ang sa saging guys, dapat tututukan natin. Huwag natin hayaan na tutubo yung mga followers niya mga kaibigan. Para mas maganda yung ani natin. Kapag hindi mo kasi alisin yung mga followers guys, hihinang bumunga. Maniwala kayo sa akin mga kapisbok. Anong aniin natin mga guys, yung followers. Tignan nyo yung mga saging ko dun guys sa baba. Yan, malayo pa yan ha. Ang lalaki yung puno mga kapisbok. At kasi dito kasi sa akin guys, mais yung tinanim ko noon. Pero mahina ang kita natin sa mais, kaya subukan na din natin yung saging mga guys kasi pagod lang natin yung talagang anuin natin, gasto. At saka hangin lang ang kalaban natin guys. Pero kahit mabagyo yan, tutubo yan mga kapisbok. Yan. Yan ang mga saging ko guys kasi tinaniman ko dito sa gitna niya. Mga ewan ko, magsi 600 na piraso to guys, isang location yan. Hanggang doon sa baba, pero meron pang ibang site guys doon, pero magwa 1 month pa lang yun. At ito guys, magto 2 months na itong tanim ko na to. Kaya mahinang lumaki ang saging guys talaga kapag tag-ulan na. Malamigan yata yung mga dahon niya kaya hindi masyadong malalaki guys. At tapos ang simula natin gawin guys kapag kasi malalaki na, tayo ng abono mga guys. Pwede nang abunuhan mga to. Tignan nyo pala guys yung yung sa pagtatanim ko ng saging guys, pinuputulan ko kasi yan. Kasi
meron pa tayong ano doon na mga binhi natin na hindi pa nabubuhay yung ginawa natin. Ganito guys, oh, tingnan mo yung nagputulan. Kasi ang aral ko kasi dito guys, kapag puputulan mo yan, mas madaling mabuhay. Yun ang aral ko sa pagtatanim ko ng saging guys. Kapag ganito mo rin na kung kasi guys na itanim na hindi mo putulan, yung nandito sa gitna guys, 2 linggo mga ganun, yun ang lalabasan niya. Kasi ang naisip ko naman guys, pinutulan ko. Kapag putulan mo yan guys, kapag ano, kahit itry nyo, hindi mo pa naitatanim yan guys, meron ng tutubo ka agad dito. Dito niya, tutubo yan. Kaya madali yung pag ano niya mga kapesbok, pamumuhay niya. Tingnan mo naman sa kabila, lahat guys, pinutulan ko. Pero mataas lang kasi kapag yung damo naman, hindi aapawan. Tingnan mo to guys, oh. Oh, naputulan yan pero nabubuhay na. Yan, lalabas na yung mga ano niya. Ganun ang aral ko sa kwan guys, sa pagtatanim ko ng saging. Kasi balak ko talaga magplantasyon ng saging talaga mga guys. Kasi ganyan talaga ang buhay, lahat itry natin mga kapisbok. Tignan mo tong guys, maganda na. Tignan mo pagdaanan ng putol ko guys. Yan, talaga pinutulan ko yan. Lahat. Ganito talaga ang pag-aano ng saging guys. Dapat tutok lang. Huwag natin hayaan na lumaki yung mga followers mga guys. Kasi ano nga anin natin yung followers. At saka makunat na bubunga yan guys kapag dadami ng followers yan. Maniwala kayo sa akin. Tingnan mo ito guys, oh, ang laki, ang puno. Kapag bumunga to guys, malaki kasi malaki din ang puno. Yan. Ito ang mga lininisan ko ng guys. Nilinisan ko lahat yung ano niya, yung mga nagtira lang tayo ng isa na naman para itanim. Ito, malalaki. Malaking pag-asa yan guys kapag bubunga yan. Malaki na malaki. Kaya dito naman sa kabila guys, ang lalaki na naman yan, yung mga puno niya. 3 na naman. Ganyan, padaritso na ganun yung ano ko guys para maganda naman tignan. Tignan nyo yung ano niya guys. Yung kuwan. Oh, daritso yan. Dito, daritso na sa kwanto guys. Oh, tignan nyo yan. Kapag mag-alis kayo kasi guys, tignan nyo yung ano niya, yung nakalabas na yon. Dapat alisin yun mga guys para daritso yung saging nyo. Yan. Pa-straight para maganda naman tignan mga ganon. Yun talaga ang aral ko sa saging guys, dapat alagaan natin, wag natin pabayaan na dumami yung followers, at saka yung paglilinis talaga guys para madaling bumunga. Kapag hindi mo naman nilinisan yan guys, wala, hindi na lang tayo magtatanim ng saging. Kasi hindi kapag bumubunga yan guys, matagal sa panahon yan. Tingnan mo yung mga pinakita ko sa inyo guys, mag 8 months na yan, bumunga na. Ang kalaban lang natin dito guys sa pagsasaging, yung bagyo. Talaga hindi natin maiwasan yan, pero wag tayong mawala ng pag-asa guys. Kasi meron din yung mga followers na ano guys, yung susunod. At saka pagod lang yung ano natin mga guys, ang gasto natin. Nasa inyo yun na guys, kung kagaya ko sa akin guys, mag-isa lang ako, ewan ko kung mag 700 na yung tanim ko guys, mag-isa lang yan. Pero marami din na araw yan guys na ginagawa ko. Kapag punta na ako dito guys, tanim lang ako ng tanim kapag wala akong pupuntahan. At saka
extra income ko lang to mga ka-Facebook. At ganyan na ang resulta. Yan. Kung makikita niyo yung mga nandyan sa baba guys, linilisan ko na ang mga yan. Mga yan, malalaki na rin yung mga saging natin. Kung ano yung maabot nyo doon guys na malilit pa, yun ang dulo ng aking sagingan mga ka-Facebook. Sa ibang location to guys. Iba yung nandun sa kabila. 2 hektarya pa yung nandun guys, pero 1 hektarya pa yung nataniman ko na doon. Mayroon pang isa na natira. Kasi talaga yung gagawin ko ng plantasyon ng talaga ng saging to guys. At saka kapag lumaki na yung ginawa natin na mga bine mga guys, tsaka tayo na mag tanim na naman ulit. Pero ang problema guys, tag-ulan na, kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina guys, mahirap talaga lumaki yung saging kapag tag-ulan na mga ka-Facebook. Kung sino yung nagsasaging dyan at naramdaman na yung mga ka-Facebook, yun ang aral ko kasi dito sa pagtatanim ko ng saging. Kapag tag-ulan na, mahinang lumaki yung saging. At saka meron yung mga mamamatay mga ka-Facebook, hindi lahat bubuhay lang dahil sa ulan, kasi mabubulok din yung ano niya, yung puno. Ang tanim ko pala na mga saging dito guys, dito sa amin ay yung tinatawag nila na damilig, na tinatawag nila na saba. Tingnan nyo to guys, oh. Pag masobra na naman ng ulan ng saging guys, mamamatay talaga. Ito, tignan nyo ito, namatay na guys. Hindi nabubuhay yan kasi nabulok na yan. Yun ang aral ko sa pagtatanim ko ng mga saging guys. At salamat sa inyo mga guys. Sana may sa panonood nyo. Tsaka meron kayong naaral sa aking video guys. At sa pagtatanim talaga ng saging mga ka-Facebook, dapat tutok lang. Huwag natin hayaan na dumami yung followers. Lilinisan natin palagi para meron naman tayong sa pagpapaguran natin mga ka-Facebook. Salamat guys.